Eh kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, eh sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, eh kakapranggot. Sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, eh hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Mga kabayan, hindi kumbinsido ang ilang grupo, maging ang publiko partikular, itong veteranong broadcaster na si Manong Ted Pailon sa naging pahayag at paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa mga blankong dokumento na kanyang pinirmahan sa BICAM report para sa national budget ng Pilipinas ngayong taong 2025. Ayon kay Ted Pailon, dapat hindi ang Pangulo ang nagpapaliwanag at sumasagot sa mga ganitong isyu, kundi ang Kamara dahil sila ang may jurisdiction dito. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaaring mag-aproba ng budget na may blanco. Eh hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ni Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yun nga po ang isa sa mga problema sa bayan na ito. Yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. Samantala, pinuna rin ni dating Senator Panfilo Lacson ang BICAM report. Ayon kay Lacson, nasa 14 na senador daw ang nakapirma sa BICAM report na may kasamang blank item. Dagdag pa ni Lacson, hindi pwedeng may blanko sa national budget at madali lang daw itong mabusisi kung sino ang responsable dito. Maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Oo. Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version, na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, eh napila pa nito, noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate eh. Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Nasay ka muna, may mga blanco ito. O kaya yung BICAM report na na-ratify natin na iba sa enrolled bill. At sa iba pang mga maiinit na balita, namataan sa isang lugar dyan sa Negros. Itong si dating Bucor Chief General Gerald Bantaga. Kung matatandaan, si Bantag ang itinuturong nga di umano ay utak sa pagpaslang sa isang kilalang broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilalang si Copper Silapid. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Jean Fajardo, hindi muna nila isa sa publiko ang saktong lugar na posibleng pinagtataguan ni General Bantaga kung saan siya namataan dahil makakaapekto ito sa gagawing manhunt operation ng mga otoridad. Ayon pa kay Fajardo, hindi basta-bastang tao itong si General Bantag dahil graduate ito ng Academy at dating Marine Soldier, kaya mahusay humawak ng baril at kabisado ang mga galawan pagdating sa pagtatago at sa posibleng pagdakip sa kanya. He is a former Marine soldier, graduate po siya ng academy. So definitely in terms of handling guns ay talagang alam niya humawak ng baril. Pero sabi nga natin, hopefully kung nakikinig po siya ngayon, nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sana humantong sa ganun na magkakaroon pa ng sakitan or worse, may masasaktan pa doon sa magkabilang side po. And we are openly appealing to him to face the music, and anyway, bibigyan naman po siya ng pagkakataon ng korte para harapin po itong reklamong isinampa po sa kanya. That is part of due process po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Saang lugar kaya namataan si General Bantag at ito na kaya ang wakas ng kanyang pagtatago sa batas matapos matuntun ang kanyang pagtataguan sa loob ng halos mahigit 2 taon? Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.
Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Intriga kami ni Patpi, sabi namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung several, I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount, pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumemba ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang ma-correct yung mga mali kasi hindi pwede merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para na mamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So, kinwestiyon namin ito. Pinagbigay alam namin kaagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte, through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madidelay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, anong nangyari? Masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion peso. Galing kasi yun sa... Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report.
So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Na teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin na iba sa enroll bill. Ang isa pang problema na mas siguro mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture, meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary, may mga ganon, ano. Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco ay nangyari sa pag-enroll ng doon sa enroll bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, eh sino na nag-fill up ng mga blanks? Eh di, malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, eh napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para ma-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enroll bill. And it's no joke. Kung parehong-pareho yun at may blanco rin sa enroll bill, lahat may kasalanan, both legislative at saka executive branch. Pero kung yung enroll bill filled up, kumpleto, walang kasalanan ang Malacanang, ang may kasalanan lamang yung House of Representatives, pati na yung Senado. Nasa ating linya ngayon si Representative Percival Sendanya ng Akbayan Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Manong Sen. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Sir, kayo po ang inyong grupo ang unang impeachment complaint, di po ba? Tama po, Manong Sen. Bayan po ang nag-endorse ng first set of impeachment complaints mula po sa ating mga citizen complainant. Opo. And Nagmansa rin na po ito noong January 2. Isang buwan na po mula ng ating final, Manong Sen. oo nga po, no? So, ano po ang sinabi po sa inyo ng SecGen? Dahil hanggang ngayon po, mukhang wala pang referral ito sa tanggapan po ni Speaker para po sa kaukulang pong pagkalendar. Well, ang ating po nakukuha na balita mula po sa House of Representatives, ito naman po yung public statement ng House leadership, particular po ni SecGen, ay meron pa daw pong hinihintay na isa pang impeachment complaint. So kung magkakataon po, Manong Ted, ito po yung pang-apat na impeachment complaint na allegedly daw po, ito daw po ay mag-emanate mula sa mga kasama natin sa House of Representatives. So, so nung sinabi sa amin, noong December, nung kami nag-file, after the first impeachment complaint, hinihintay daw po ng second, tapos hinihintay daw po ng third. So ito pong unang tatlo impeachment complaints na po ay na-file for the Christmas break. So, umaasa po tayo, Manong Ted, na sa pagbabalik natin sa session dito pong January ay matatransmit na po at ito sa Office of the Speaker kasi nga po mukhang masyadong napakatagal na noong higit isang buwan. Kahit nga ba meron pang Christmas break na nagdaan para po ito ay maupuan doon sa Office of the Secretary General. So, ang status po, hindi pa gumagalaw ang bako, Manong Ted. Yung nga po, no? Kasi nga si SecGen mismo ho ay aming nakakapanayam at sinasabi nga niyan dahilan, may mga umano'y lumalapit sa kanya ng mga congressman na gusto pong isulong yung pong isa pang mode ng complaint na mas mabilis nga. Di ba? Yung dinadadaan po sa kaukulang pong hearing ng Committee on Justice. So, sir, ngayon po ay Huwebes, wala na po kayong plenary session. And then tatamaan pa kayo ng holiday sa Chinese New Year malamang po next week. Kapag ating kinuwenta yan hanggang Feb 7, tangi po siguro mga 6 or 7 days na lang ang inyong plenary session days. So
Ano pong inyong pangitain dito po sa inyong impeachment laban kay VP Sara? Ayun, Manong Ted, yung pong nabanggit ninyo na totoo, wala tayong session ngayon, next week, 2 araw lang ang session, and in the week after that, 3 days. So, andito po tayo sa last 5 session days. Kumbaga po sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban para panag-retain si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga po ang panawagan namin, kasama yung ating mga complainants from the first batch of complaints ay iyakin na po ang House of Representatives to mobilize yung necessary number of members of the House para po ma-fast track. Kasi sa totoo po, tama kayo, Manong Ted, wala nang panahon para dumaan sa regular route. Nadadaan pa ng Committee on Justice to determine sufficiency in form and substance. Muli po, nanawagan tayo na diinan na ng leadership ng House of Representatives para we get the 103 signatures for any of the complaints, whether yung first, second, third, or even yung fourth, nang sa ganun po ay ma-transmit na natin ito sa Senado. Nananawagan lang po kayo. Wala ba talagang ngayon nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara? Meron bang prepared na talaga na complaint na pipirmahan ng mga hinahangad nyo na 103 legislators? O ano ho ba talaga ang totoong nangyayari dyan sa Kamara? Sa ngayon po, hindi tayo aware kung meron na itong sinasabi na fourth, kung may umiikot na nagpapapirma. Pero po tayo, sa first impeachment complaint, tayo po ay patuloy na kumakausap ng ating mga kasamahan sa House of Representatives. Alam niyo lang po, Manong Ted, bilang dating representative, talagang one-on-one, madalas yung engagement sa House. Pero, kahit na meron kang one-on-one engagement sa mga kasamahan natin, ay minsan, because this is very politically sensitive, kailangan din ng pampalakas ng loob ng mga kasamahan natin, step up, at pumirma na doon sa impeachment complaint. At nakikita namin, ang critical dito will be yung diin ng ating pong House leadership para po mabigyan ng lakas ng loob yung ating pong mga kasamahan sa House of Reps na finally ay pumirma na at pag-endorse, whether sa complaint natin o doon pa sa fourth impeachment complaint. Congressman, sa ngayon ang realidad nga, 'di ba? Panawagan ng presidente na nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment. Matapos po itong mga pangyayaring ito, napapansin din po namin na kami po nagmamasid sa mga nangyayari diyan na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Hindi pa ito sinasarhan, 'di ba? Meron na bang committee report? Yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara, parang ang pakiramdam namin talagang nang dahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor, kaya ho talagang stagnant na itong complaint ninyo. Ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo pong palagay dyan sa Kamara? Sa palagay po namin, tayo po dun sa first set of impeachment, first impeachment complaint, nakita po natin na ito nangyayari ngayon sa labas ng House of Representatives. Yung political climate natin is the opposite. Maaring nga pong yung nangyayaring mga recent developments ay actually made the impeachment complaint more compelling. Lalo na po, lumabas nga po itong survey na sinasabi na higit kalahati ating mga kababayan ay sumusuporta para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Okay, so ang inyo pong kumbaga, ang inyong damdamin ay na pa rin po, umaasa kayo na aaksyon pa rin and political will para matuloy na ito at ma-transmit sa Senate. But theoretically po, that is impossible, So sabihin po, kung dadaan ito doon sa proseso na magkakaroon pa po ng pagdinig sa Committee on Justice. So, to again reiterate my question para po makuha ko po yung inyo pong sagot dito po sa akin binabanggit. Kasi, Congressman, theoretically po, di ba, isinasaad po sa ating ang saligang batas na dapat po, kapag po nakatanggap ng impeachment complaint, ang SecGen, dapat po within 10 session days, from filing, dapat po ito'y kaagad nang ma-refer sa proper committees within 3 session days. At yun nga po yan, para mo matawag na initiated na yung impeachment complaint. Tinanggap ni SecGen ito, kayo po December 2,
December 4 yung pangalawa, and then December 19 yung pangatlo. So kung sakasakali po kasi na ito'y ma-refer na, ma-initiate na, matawag na po na initiated na, magkakaroon ng 1-year ban eh. Di po, alam niyo po ba yon? Opo, yun po Opo. yung ating House Rules, Manong Ted, pagdating sa Yes, impeachment complaint. Opo. Consistent with the Opo. provisions of the Sige, Constitution. so ano po Yung sinasabi ng House Rules, sorry po, Manong Ted. Yung sinasabi nga po ng House Rules natin, dapat upon receipt, the Secretary should immediately transmit it to the Office of the Speaker, and the Speaker has 10 session days para po ito i-take up sa plenary. Correct po. Yes sir, no? Yes sir. And yun nga po, so kung ano ho bang inyong legal dito, strategy? Kasi ho, again ha, opo, mas maganda na ba ngayon kung talagang ito'y tutulugan na lang ng 19th Congress, mas mainam na hindi magsimula yung initiation para technically sa 20th Congress, you can file another impeachment complaint dahil baka noon, iba na ang atmosphere, iba na ang sitwasyon sa politika. Na baka po sa 20th Congress, makapagsimula kayo ng panipagong filing at magkaroon na po ng initiation and process. O gugustuhin pa rin po ninyo na ito'y ma-initiate na and you will have the ban na 1 year. Ano po ba ang inyong legal dito strategy? Manong, before the legal strategy, ang binabalikan ko po dito, yung position po ng ating mga citizen complainants. Yung akbayan po as endorser, ginagawa na po natin yung ating tungkulin. Endorse po natin yung complaint na ilalapit sa atin ng mga civil society, religious, and academic leaders. Sa dulo po, whether the House of Representatives takes on yung regular route or the fast track route, ito po ay nasa House leadership. Pero sa atin po kasi, ang position po natin, yung pag-hold accountable sa ating po mga government officials, dapat lagi itong ASAP. Dapat lagi itong urgent. No? So, sa amin po, ganun pa rin ang position natin, to hold VP Sara accountable para sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan, dapat gawin ito sa lalong madaling panahon.